At sa ating pagbabalik mamaya, Philippine Navy at Republic Korea Navy patatatagin ang relasyon at itataguyod ang rules-based order sa karagatan. Kamara hinimok ni BP Duterte na respetuhin ang posisyon ni PBBM ukol sa ICC. At DOJ tahimik pa rin sa intensyon ng 7 testigo laban kay De Lima na bawiin na umano ang kanilang testimonya. Lahat ng detaling yan makalipas lamang ang maikling paalala. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sa layunin mas mapaganda ang serbisyo ng Sintelco, ay ipinapatupad ngayon ang pamumuno sa mga data records ng bawat miyembro. Sa ilalim ng sanitation program ng Sintelco, ay tinitiyak na ang miyembro na nag-uukupa sa isang bahay o gusali ay aktibong makakasali sa anumang aktibidad ng Sintelco, lalo na ang pagboto sa mga board of directors na magrepresenta ng kanilang area. Kung ang orihinal na miyembro ay namatay na, dalhin lamang ang death certificate sa Sintelco office at mag-apply naman ang papalit na katulad nito bilang bagong miyembro. Kung ang bahay naman o gusali ng orihinal na miyembro ay naibenta na, ay mangyari lamang na dalhin sa Sintelco ang deed of sale o kaya certification ng barangay captain kasi sila na ang bagong okupante ng bahay at notaryadong affidavit of new occupant para mai-apply ang pangalan ng bagong miyembro. Huwag po natin ipagwalang bahala ang programang ito ng Sintelco dahil ito ay para sa kabutihan ng lahat ng miyembro. Para sa karagdagang katanungan o anumang hinaing o suwestyon, tumawag lamang sa Sintelco hotline 532-2222 o pumasyal sa pinakamalapit na tanggapan ng Sintelco. Higit na pinalakas, higit na pinalawak, higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, partner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupa, alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Muling nagbabalik ang Sunshine News Blast. 5 minuto makalipas sa 7 ng umaga, tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan. At sa ating balitang national, Philippine Navy at Republic of Korea Navy patatatagin ang relasyon at itataguyod ang rules-based order sa karagatan. Ang detalye mula kay Kapartner Bernard Ferrer. Kapartner Bernard. Nagkasundo ang Philippine Navy at Republic of Korean Navy na itaguyod ang rules-based order sa karagatan at pagsunod sa international law, partikular sa Indo-Pacific region. Ikusunod ng pulong ng Philippine Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Toribio Adasi Jr. at Admiral Yang Yong-mu, Chief of Naval Operations ng Republic of Korea sa Jinhae Naval Base, Republic of Korea. Sa pulong ng dalawang opisyal, kapon nito na ipagpaganais sa palakasin ang relasyon ng Philippine Navy at Republic of Korea Navy. Nagpasalamat din si Adasi sa Republic of Korea Navy sa suporta nito sa capacity building efforts ng Philippine Navy. Habang nasa Jinhae Naval Base, binigyan si Adasi ng tour sa Type 214 na 1,800 tons class submarine sa Submarine Integrated Training Center. Ininspeksyon din Adasi ang Pohang class corvette na ROKS Tandong na inaasahang ilipat sa Pilipinas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Bernard Ferrer, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Samantala, Kamara hinimok ni BP Duterte na respetuhin ang posisyon ni PBBM ukol sa ICC. Ang detalye mula kay Kapartner Jason Rubrico. Kapartner Jason. Hinimok ni Vice President Sara Duterte ang Kamara na respetuhin ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi makikipagtulungan ang Pilipinas sa International Criminal Court sa anumang paraan. Matatanda ang sinabi ni Pangulong Marcos na anumang investigasyon na gagawin ng ICC ay isang panghihimasok sa mga panloob na usapin at isang banta sa ating soberanya. Kaya ani Pangulong Marcos, hindi makikipagtulungan ang Pilipinas sa ICC sa anumang paraan. Iginit naman ni Vice President Duterte na ang payagan ng ICC na mag-imbestiga sa bansa ay hindi lamang labag sa konstitusyon, ngunit aniya ay minamaliit ang legal institutions ng bansa. Dagdag pa ng pangalawang Pangulo na huwag insultuhin at bigyan ng kahihiyan ang mga hukuman sa pamamagitan ng pagpapakita sa mundo
na tayo ay naniniwala na mga dayuhan lang ang tanging may abilidad na magbigay ng katarungan at hustisya sa ating sariling bayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, kapartner mo sa balita at serbisyo. At sa iba pa mga balita, pagpapalabas ng 303.5 billion para sa pagtatayo ng karagdagan 120 na silid-aralan, inaprobahan ng DBM. Ang detalye mula kay Kapartner Creslin Catarong. Kapartner Creslin. Mas maraming silid-aralan pa ang itatayo sa iba't ibang eskwelahan sa bansa. Ito ay matapos aprubahan ng Department of Budget and Management ang pagpapalabas ng 303.5 million pesos para sa pagtatayo ng karagdagang 120 silid-aralan sa 21 na mga sites sa buong bansa. Inaprubahan ni DBM Secretary Amina Pangandaman ang joint request ng Department of Public Works and Highways at Department of Education para sa pagpapalabas ng naturang pondo. Binigyang diin ng kalihim ang pangangailangang palakasin ng sektor ng edukasyon bilang mahalagang salik sa pagtataguyod ng social at human development ng bansa. Dagdag pa ni Pangandaman, ang edukasyon ay isang pagkakataon para sa bawat Pilipino na mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga ito. Ang pagpapalabas ng mga kinakailangang pondo ayon sa DBM Chief ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pahusayin ang education facilities upang lumikha ng magandang learning environment para sa lahat ng mga mag-aaral, kabilang sa mga malalayong lugar sa bansa. Ang request para sa pagpapalabas ng pondo sa ilalim ng Basic Education Facilities Batch 2 para sa calendar year 2023 ay naaprubahan matapos makumpleto ang requirements. Kasama ang mga listahan ng mga paaralang inaprubahan ng DepEd Undersecretaries for School Infrastructure and Facilities and Finance, Budget Execution Document No. 1 Financial Plan, Physical Plan at Monthly Disbursement Program. Ang kabuuang otorisadong appropriation para sa special provisions sa fiscal year 2023 DepEd budget na 15.7 billion pesos ay iniimplementa ng DPWH. Kabilang dito ang 15.6 billion pesos para sa pagtatayo, pagpapalit at pagkumpleto ng mga gusali ng kindergarten, elementarya at sekundarya. Gayon din ng technical vocational laboratories at iba pa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creslin Catarong, SMNA News. At dagdag pang balita, labis na rental fees sa automated counting machines para sa 2025 elections. Kinwestiyon ng Senado. Ang detalye mula kay Kapartner Troy Gomez. Kapartner Troy. Pinuna ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel ang anyay labis na rental fees sa modern automatic counting machines o ACMs na nais gamitin ng Commission on Elections o COMELEC para sa 2025 national and local elections. Sa panukalang budget ng COMELEC para sa susunod na taon ay nasa 19.799 bilyong piso ang nakalaan para sa pagrenta ng 127,740 na ACMs, kung saan nasa 155,000 pesos naman ang presyo ng bawat isa sa renta. Itinuto ni Pimentel na masyadong mahal ang presyo sa renta sa bawat ACM, lalo na kung ikukonsidera ang pinansyal na hamon na kinakaharap ng gobyerno. Partikular na kinestyon ni Pimentel ang paglobo sa presyo sa 155,000 pesos kada unit mula sa 70,000 pesos batay sa binanggit ng Komisyon sa Media at sa Senado sa nakaraang taon. Dagdag rin ang mababatas na dapat ipaliwanag ng COMELEC kung bakit umabot sa higit sa 127,000 ACMs o tumaas ng 121% ang bilang na kinakailangan kumpara sa dati nitong sinabi na nasa 97,000 lamang. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-ulat, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. At para sa huling detalye ng ating balitang national, DOJ tahimik pa rin sa intensyon ng 7 testigo laban kay De Lima na babawiin na umano ang kanilang testimonya. Ang detalye mula kay kapartner June Samson. Kapartner June. Wala pang reaksyon o sagot ang Department of Justice kaugnay sa pahayag ng 7 bilanggo na nagpahayag na nais na nilang bawiin ang kanilang salaysay laban kay dating Senator Leila De Lima. Nauna dyan ay sumulat kay Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206, Judge Henry Hito, ang 7 persons deprived of liberty na testigo sa natitirang kaso ni De Lima at sinabing nais na nilang bawiin ang kanilang salaysay. Ang mga sumulat kay Judge Hito ay sina Herman Agojo, Tomas Dominia, Jaime Pacho, Peter Co, Engelberto Durano, Jerry Pipino at Hans Anton Tan, at iginihit na pinagbantaan ang kanilang buhay kaya napilitan umano silang gumawa ng salaysay na nagdidiin kay De Lima. Sila ay nakakulong pa rin hanggang ngayon sa Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro
at kasama sa kanilang hinihiling na mailipat sila pabalik sa isang ligtas na lugar sa New Bilibid Prisons sa Muntinlupa City para sa kanilang seguridad o kaligtasan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, June Samson, kapartner mo sa Balita at Serbisyo.